Hello mga friends! Welcome to my kitchen. At ngayon, i-demonstrate ko sa inyo kung paano ko niluluto yung isa sa favorite dishes ng aking family na easy to prepare and easy to cook, baked chicken. Ayan. Okay, so ano yung mga ingredients nung baked chicken recipe ko? Okay, una sa lahat, kailangan natin ng, syempre, chicken. Okay, so this is approximately 1.5 kilos of chicken quarters. Okay, yan. So, nabili ko yan sa isang membership grocery. Tapos, mga once every 3 weeks lang kami nag-grocery. So, yun. Bago kami bumili, tapos nilagay lang namin sa freezer. Tapos, yan. Tinoko na lang siya, tapos hinugasan. Okay? Tapos, kailangan ng garlic. Mga 5 cloves of garlic. 5 cloves of garlic. Ayan. So, inano ko na siya. Hiniwa-hiwalay. May rason yan kung bakit. Explain ko mamaya. Tapos, kailangan natin ng sesame oil. Okay? Kailangan ng sesame oil. And some soy sauce. Okay? Ayan. Tapos, kailangan ng brown sugar. Kung medyo nasa phase kayo na nakalimit yung inyong carbohydrate allowance, you may omit this. But then again kasi, wala namang nag-weight cut sa family ko. We are just maintaining our health. We want to live, syempre, healthily as much as possible. And gradual na weight loss, no, yung ibang miyembro ng family namin. So yan, may brown sugar. Tapos, kailangan ng, pepper. Black pepper. Okay, so basically 6 ingredients. Again, 1.5 kilos of chicken leg quarters with skin on, garlic cloves, 5 pieces, sesame oil, soy sauce, brown sugar, and black pepper. So basically yun lang. So as I have mentioned, hiniwa-hiwalay ko na yung cloves ng garlic. Kasi nga, hindi po ako nagdidikdik ng bawang kasi mas ma-effort eh. So dahil nga marami kaming pinagkakaabalahan dito sa bahay namin, hindi lang po trabaho, syempre kasama yung social media sa trabaho, and then also serving my clients na nasa iba't ibang parte ng mundo ngayon dahil pwede naman na online yung coaching. And then we also take care kasi of our children. Wala po kaming helper, tapos nag-homeschool pa sila. So as much as possible, ginagawa namin or iniisipan namin ng husband ko ang lahat ng bagay o lahat ng trabaho sa bahay ng mas madadaling paraan. At kasama na rito syempre yung pagluluto. Kaya itong recipe na to, ang isa sa go-to recipes namin dahil madali siyang i-prepare, madali siyang lutuin. Kasama sa pag-iisip ng mas madaling paraan ay pinadali namin ang pagcha-chop-chop ng bawang. Okay? So anong ginagawa namin, imbis po na balatan, durugin, chop-chopin, ang ginagawa na lang namin ay yun nga, hinihiwalay ko muna yung garlic cloves. Tapos, imbis na hiwain at balatan, diretso na siya. Yayadatin lang natin gamit ang cheese grater na ganyan. Okay? Ay, yan. So, mag-ingat lang po kayo sa pag-grate. Kasi minsan, pag hindi kayo nagpe-pay attention, ang tendency, pati kuko nyo masasama sa pag-grate ng bawang. Alam nyo, dati, gumagawa kami ng recovery meals para sa isang team na hinahandle ko noon. Ngayon, dahil distracted ako, meron akong ginagawang, nagmamandolin ako ng cucumber. Okay, nagmamandolin ako ng cucumber para sa isang recipe. I think sandwich yata yun, grilled chicken sandwich. Tapos, hindi ako nagpe-pay attention doon sa ginagawa ko kasi meron ako ibang iniisip. So, pagka-mandolin ko nung alam niyo naman siguro yung mandolin slicer, no? Yung pang-slice na ganon. Anyway, kung di nyo siya alam, paki-google na lang po. At yun, sa pagmamandolin ko, na hindi ako nagpe-pay attention sa ginagawa ko, pati tuloy yung daliri ko ay namandolin ko. Ayan. Nasaan na nga ba siya? Anyway, ayan, maliit lang naman. So, yun. Hindi napantay yung kulay nung portion ng daliri ko. Kasi nga namandolin ko. Anyway, that's lesson learned, of course, on how important is focus and concentration. Kita nyo naman, naiiwan yung balat. So, hindi nyo na kailangan mag-effort na balatan pa talaga yung bawang, di ba? Yan. So, yan. Ganyan lang. Char lang. O, di ba? Madali lang siya.
Yan. Tapos, pagkatapos nyong magyad-yad ng bawang, lalagyan nyo siya ng soy sauce. Para dun sa 1.5 kilos of chicken, I normally add around half cup to 2/3 cup of soy sauce. Okay. Pero kung meron po kayong family member na medyo kailangan magbawas ng total sodium sa food, I suggest you really have to calculate yung amount of soy sauce na dapat ilagay. O kaya gumamit kayo ng low sodium soy sauce, pwede rin naman. Pero kung healthy naman kayo, hindi nyo naman kailangang maging sobrang OA sa pagka-precise. Okay, tapos ayan, mag-a-add pala ako ng sesame oil around 1 to 2 tablespoons. Okay, yan. 1, 2, okay. And then, konting sugar. Brown sugar. Okay, mga 2 tablespoons lang. Okay. Para lang may konting a little touch of sweetness dun sa sauce pagka naluto na siya. Pero pwede, again, as I have mentioned, kung nasa phase kayo na kayo ay nagka-cut ng weight wherein you really have to minimize unnecessary mga extra carbohydrates. Pwede nyo natanggalin yan. Tapos, maglalagay din ako ng pepper, black pepper to. Yan. Mga half teaspoon. Okay? Ayan. Yun, ganun lang. So, basically, eto ngayon yung magiging marinade ng ating chicken. Okay? Halu-haluin nyo lang ganyan hanggang mag-mix lahat ng flavor. Okay? Basically, para matunaw ng konti yung asukal. Ayan. So, okay na. Ngayon, ang next na gagawin nyo ay iligpit muna yung mga kalat. Okay. Isa po yan sa policy ko pag ako'y nagtatrabaho dito sa kitchen namin. Ayoko nang makalat. Gusto ko pagtas gamitin, iligpit na agad. O kaya, maghugas ng mga pinagagamit. Ayan. So, yun. Alam ng anak ko yan, tsaka ng husband ko. Okay. So, itabi nyo muna yung marinade. Tapos, get a large Pyrex or any baking pan. Maganda kong glass. Okay. Tapos, ilagay nyo na yung chicken. So, ako, meron ako laging ginagamit na, ano bang tawag to? Hand shield. Ayan. Kasi, ayoko na mga amoy, ayokong malagyan ng toyo tsaka garlic masyado yung kamay ko. Mahirap hugasan pag masyadong nababad. Ayan. Tsaka gusto ko na sige. In short, maarte ako. So, ilagay natin yung yung chicken dito sa Pyrex. Yan, ganyan. Kalat nyo lang. So, minsan may nagtanong sa akin, hindi daw ba kailangan tanggalin yung balat ng chicken? Sabi ko, or sinabi ko sa kanya, dun sa nagtanong sa aking social media account na, pag nagbe-bake ng chicken, kung hindi naman talaga sobrang baba ng calorie allowance mo, you can leave the skin on para hindi masyadong mag-dry yung chicken kapag i-bake mo na siya. Pero, kung nasa point na, halimbawa, kailangan mo talagang, sobrang computed yung amount of fat that you can consume, then you must take it off at kailangan mo siyang tanggalin. Remove the chicken skin, no? Saka mo lang siya lagyan ng marinade. So, ngayon, lalagay na natin yung marinade natin. Ito yung ginawa natin kanina. Okay? Kita nyo ba? Okay. Yan. Lagyan nyo lang lahat. Buhos nyo ng ganyan. Okay. Tapos, ito na. So, gagamitin ko na. Kasi if imamash ko or, ano ba yan? Lalamasin natin. Ayan. Yung chicken, no? Doon sa marinade, ikakalat natin ganyan para mas madaling ma-soak up yung manok natin. Hindi ko na to pinapaabot ng 1 oras. Siguro mga lang to, 15 to 20 minutes na minamarinate ko ganyan. Tapos i-bake ko na siya sa oven. At 170 degrees for approximately
1 hour to 1 hour 15 minutes. But in the process of doing it, habang binibake ko siya, check ko siya from time to time. Tapos binibaste ko siya, yung babasain mo yung chicken nung sauce or nung marinade. Ngayon, guys, kung sa tingin nyo, medyo konti yung sauce, kasi masarap yung sauce nito, by the way, no? So, kung kakainin nyo to on a free day, at hindi kayo masyadong magtitipid sa inyong rice, might as well dagdagan nyo na lang ng sauce, para masarap ang kain nyo. Yan, so ganyan lang, inaano-ano ko lang siya, binabali-baliktad, tapos, pinipisil-pisil natin ng konti. Ayan. So, iwan ko muna to for like 15 to 20 minutes. And then, babalikan natin siya, tapos i-bake na natin. Okay? Ayan. So, i-check na natin ngayon yung chicken na minarinate natin kanina. So, while waiting, actually, binaliktad ko to ng 2 beses pa. Ayan. Para pantay yung pagkakamarinate sa kanya. Dahil hindi overflowing yung ating marinade. Okay, so yun. Balik ta rin. Mga once or twice lang naman during the 15 to 20 minute period. Yan. Tapos, dun sa last 5 minutes nung waiting time natin, actually, sinindi ko na yung oven namin para mag-preheat siya at 170 degrees Celsius. Tapos, yun, lalagay na natin yung chicken sa loob ng oven. Okay? Yan. Okay. Yan. So, ganyan lang mga friends, diba? Napakadali lang. Tapos, iwanan nyo na siya for like, bake nyo for 1 hour to 1 hour 15 minutes. Pero yun nga, ang style ko kasi, binabalik-balikan ko siya mga 3 to 4 times, tapos chine-check ko, tapos i-baste ko siya nung marinade. So, yung length of time or yung duration that you need to bake the chicken according to the doneness that you want it, will be based din dun sa talagang actual temperature ng oven. Kasi minsan, nag-iiba-iba din kasi yung mismong temperature ng oven. May mga konting discrepancy yan. So, tingnan nyo na lang kung ano ang akma para dun sa oven ninyo. Yun. So, mamaya papakita ko sa inyo yung finished product. Tapos, I hope itry nyo rin yung itong baked chicken recipe namin. Okay? So, ngayon, after mga 30 minutes na siguro to, i-baste ko na yung chicken para hindi siya mag-dry. Yan. Kita nyo naman, di ba? Golden brown na siya. Mukhang siya talagang masarap. Tapos, balikan natin yung gulay. So,
yan na mga friends, luto na yung ating baked chicken. So ngayon, ang style namin dito sa family namin, bago namin ilabas yung pinakakakainin is pinoportion muna namin per plate para hindi na kami magdagdag as much as kaya namin mapigilan. But most of the time talagang kung ano yung nasa plate, yun lang yung kakainin. Ayan. So ngayon, yung gagawin kong portion is para sa akin. I normally have half a cup of rice. Pwede rin kayong gumamit ng timbangan. No? So, yung half cup of rice, equivalent siya sa 80 grams of rice. So, pwede rin ganun. Pwede rin namang measuring cup gamitin ninyo. Tapos, 1 cup of vegetables. Ang goal lang natin lagi, dapat balance yung meal. Okay? May gulay, merong protein, may sufficient protein, tapos merong just enough na carbohydrates. Hindi pwedeng laging rice heavy yung mga meals natin, lalo na kung hindi naman tayo nag-workout, no? Okay, tapos yung portion ko ng chicken, ideally dapat inaano siya, tawag ito, tinitimbang. My allotment for ulam is 90 grams. Kaya lang, para hindi na masyadong pipiliin ko na lang yung medyo mali, yung katamtaman lang. Ayan, ito. Okay, so ito yung sa akin. Ayan. Okay, so yan ang portion ko ngayon. Pwede rin naman natin lagyan ng konting sauce. Actually, ayan. So, para hindi masyadong mamantika. Okay, lagyan natin ng sauce sa rice. Pwede rin dito sa gulay para may lasa ng konti. Siyempre, sa chicken. Ayan. So, yan. Ganyan. Ready na for lunch. Yan yung, yung plate ko for today. For today's lunch. So, I hope meron kayong natutunan on how to prepare a simple, balanced, and healthy, easy to prepare lunch meal or dinner meal for your family. Sana may apply ninyo. Makakaasa kayo na patuloy kaming gagawa ng mga healthy recipes at videos kung paano ko piniprepare yung meals namin dito sa aming family. Ayan. So, sana may natutunan kayo. Maraming salamat mga friends. Please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Mabuhay!